Kayo ay pawang mga tao ng Akademya ng Medisina ng pinakamahusay na mga manggagamot, mga punong manggagamot, kahit ang kaunting sakit sa ulo ng emperador ay hindi ninyo mapigilan. Paumanhin po, Emperador! Paumanhin po, Ibusuri! Ang sakit sa ulo ko. Na lumayo ako sa palasyo upang magpagamot ng mahigit 1 buwan ngunit walang pagbabago. Mukhang maliban kay guro ng emperador na si Elias Reyes, walang sino mang makakalutas. Ngunit sayang, siya ay nagretiro na sa bayan ng Lunas sa loob ng maraming taon. Carlo Mendoza, magpadala ng tao sa bayan ng Lunas, ipatawag siguro ng emperador na si Elias Reyes sa harap ko. Ibusuri, ang pagpunta sa bayan ng Lunas ang biyahe pabalik-balik ay aabot ng hindi bababa sa 10 araw. Ang emperador ay nasa matinding sakit, natatakot ako. Hindi na ako makapaghintay. Pupunta na ako ngayon sa bayan ng Lunas. Gusto kong personal na bisitahin ang aking guro, Katarungan. Hindi ba ito si Elias Reyes na manggagamot? Bakit siya dinakip? Si Elias Reyes ay may puso ng isang manggagamot. Sa karaniwang araw ay gumagamot sa mahihirap na hindi maniningil ng bayad. Ito ba ay paglabag sa anumang batas? Akusado sa ibaba, si Elias Reyes, ako ang hukom. Ngayon ay magsasampa ng kaso laban sa iyo dahil sa kawalan ng awa bilang manggagamot, hindi pagligtas sa mga namamatay. Umamin ka ba sa pagkakasala? Ang naririnig ko lang ay ang mamamayan na nagsasakdal sa opisyal. Hindi ko pa narinig na ang opisyal ay nagsasakdal sa mamamayan. Opisyal na nagsasakdal sa mamamayan at sa sarili pa nitong hukuman. Elias Reyes, ako ang alkalde ay nagtatanong sa iyo. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang aking anak na babae ay may kakaibang sakit. Ako'y 3 beses personal na naghanda ng mamahaling regalo upang hilingin sa iyo na pumunta sa aking bahay at gamutin siya. Bakit? Paulit-ulit kang tumanggi? Ito ba ang tinatawag mong pagliligtas ng buhay? Ito ay dahil sa iyong kayabangan, sa iyong talino. Hindi mo ako pinapansin. Ano ito? Anong ginagawa mo? Mateo, sino sa bayan ang hindi nakakaalam? Noong una, ang mga doktor na tumingin kay Binibini Siyang na mga doktor ay nagsabing hindi nila kaya gamutin. Ngunit lahat sila ay ipinakulong mo. Ito ba ay paggamot o pagpatay? Ilabas siya! Ginoong Mateo, hindi naman sa ayaw kong gamutin. Ngunit ang sakit ng iyong anak na babae. Sa mundong ito marahil ikaw lang ang makakagamot. Wala akong magagawa. Ano kaya itong kakaibang sakit na tanging ang alkalde lang ang makakagamot? Hindi ko pa ito narinig. Ang alkalde ay marunong ding magpagaling. Kalokohan. Hindi naman ako doktor. Paano ako makakapagpagaling? Sa tingin ko, ito ay wala kang tunay na kakayahan. Nagpapanggap kang isang dakilang manggagamot, manloloko ka lang. Mga tauhan! Dalhin siya sa kulungan at pugutan ng ulo sa takdang araw. Tatay, iligtas mo ako, ang sakit. Elias Reyes. Ngayon agad gamutin ang anak ko. Kung gagaling siya, hindi na kita sisingilin. Kung hindi siya gumaling, pupugutin kita ng paunti-unti. Binibining Mateo, kamakailan, nararamdaman mo ba ang katawan mo ay parang tingga? Kahit walang lasang pagkain, gutom ka naman sa tiyan. Para bang isang bibig ang kumakain, ngunit 2 bibig ang nagugutom. Sabihin mo bang si Binibini ay... Elias Reyes, ano ba ang nakita mo? Ang anak ko ba ay may masamang espiritu sa katawan? Sinabi ko na, ang sakit ng Binibini ikaw lang, Ginoong Mateo, ang makakagamot. Depende yan sa kung gusto mo, Ginoong Mateo, ang buhay ng iyong anak o ang dangal ng alkalde. Ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mo ang buhay, ang tabing na ito dapat butasin. Kapag nangyari iyon, magkakagulo sa buong bayan, mawawala ang iyong dangal. Kaya nga ang mga naunang doktor mas pinili pang makulong kaysa sabihin ang totoo kung gusto mo ang dangal. Ako ngayon ay pupunta na sa bilangguan. Hayaan ang Binibini na marangal na. Mamatay na lamang. Tumigil ka sa pagpapanggap. Ngayon, sabihin mo sa akin ng malinaw
Kung wala kang mabigay na dahilan, nanlilinlang ka at ginagago mo ako, doble ang kasalanan mo. Ginoong Mateo, mas mabuting mag-usap tayo ng pribado. Sabihin mo. Binabati kita, Ginoong Mateo, ang iyong anak ay buntis. Magkakaapo ka na. Diyos ko, buntis siya! Hindi pa kasal si Binibini siyang, kaya ito ay pangangaliwa. Yung naunang doktor, bakit hindi niya napansin? Ito ay tanda ng pagbubuntis. Aba, ikaw ay doktor, maglalakas loob ka bang magsinungaling? Baka kung magsabi ka ng totoo, pagkatapos ay papatayin ka nila. Tama. Bulag na doktor! Ikaw, bulag na doktor! Paano mo na nga sa harap ng lahat sirain ang puri ng anak ko? Ang anak ko ay dalaga pa, hindi pa siya nakahawak sa kamay ng lalaki. Paano siya mabubuntis? Tatay, tumigil ka na. Wow, totoo yata. Ang dalaga ng alkalde, may ibang lalaki pala. Tumahimik! Ano pang hinihintay ninyo? Itong hayop na nagkakalat ng kasinungalingan, kaladkarin ninyo at putulan ng ulo. Gino, wag po, Gino. Lumayas ka! Ngayon gusto kong siya mismo ang patayin. Gino! Ngayon, sa labas, napapaligiran tayo daan-daang mamamayan. Kung papatayin natin si Elias Reyes, mapapatunayan lang ang sinabi niya at lalo pang kakalat ang chismis. Kaya ngayon hahayaan ko lang siya. Ginoo, kailangan nating maghanap ng paraan para mahuli siya sa mali at mapilitan siyang aminin na ang sinabi niya ay pawang kasinungalingan. Sa ganon, malilinis ang pangalan ninyo at ng Binibini. Bulag na doktor! Itititgil ko ang buhay mo sa loob ng 2 araw. Tapos na ang pagdinig. Ginoo, natunto na ang karelasyon si Pedro ng kampo ng itim na hangin. 1 taon na ang nakalipas nang pumunta ang Binibini sa templo upang manalangin at nakilala si Pedro. Mula noon, paminsan-minsan nagdadahilan ang Binibini na pumunta sa templo upang makipagkita kay Pedro. Suwail na anak. Bilang anak ng alkalde, naglakas loob kang makipagtalik sa pinuno ng mga tulisan. Ginoo, kung lumabas ito, hindi lamang ang mukha kong ito, pati na rin ang posisyon ko bilang alkalde ay mawawala. Magpadala ng isang eksperto na pumuslit sa kampo ng itim na hangin at dalhin ang ulo ni Pedro sa akin. Teka! At si Elias Reyes, bantayan ninyo siya. Sa sandaling makita ninyo ang kanyang pagkakamali, ako mismo ang magpapadala sa kanya sa langit. Emperador, tumigil ka. Carlo, gaano ba katagal bago makarating sa bayan ng Lunas? Mahal na Reyna, nasa unahan na ang lalawigan ng silangan. Ngunit ang layo mula sa bayan ng Lunas sa loob ng lalawigan ay hindi bababa sa 3 araw. Masyadong mabagal ang prosesyon. Ang sakit ng emperador ay hindi na pwedeng ipagpaliban. Daniel, Narito po ako. ikaw ang pinakamahusay sa martial arts, pinakamahusay sa pagsakay. Inuutusan kita ngayon din na lumipat sa isang mabilis na kabayo at dalhin ang emperador ng maaga sa bayan ng Lunas upang hanapin si Elias Reyes. Kung magkaroon ng anumang problema ang emperador, ikaw ang mananagot. Susundin ko po. Guro, kahapon pinahiya natin ang masamang alkalde na si Mateo. Makitid ang kanyang pag-iisip. Tiyak na hahanap siya ng pagkakataon upang maghiganti sa atin. Si Mateo ay palaging isang masamang opisyal. Isipin na lang natin na binigyan natin siya ng leksyon. Guro, dumudugo ang kabaong. Ano ka ba? Paano naman dadugo ang kabaong? Mali. Mga kaibigan, tumigil muna kayo. Hindi! Sino ba itong walang pakundangan at naglakas loob na humarang sa daan, gumagambala sa mga patay? Maaari ko bang malaman kung sino ang nasa loob ng kabaong? Siyempre, isang patay na. Pwedeng buksan ng kabaong? Hayaan akong tumingin. Buksan ang kabaong? Sa tingin ko, gusto lang ninyo istorbohin ang libing ng aking kuya. Mga kapatid, halika, kunin ang mga bastos na ito.
at dakpin sila. Anong ginagawa ninyo? Ang aking guro ay si Elias Reyes, ang punong manggagamot ng walang pangalan. Sandali lang. Kayo po ba si Elias Reyes ang punong manggagamot? Kuya, ano naman kung siya si Elias Reyes? 3 araw na mula nang mamatay ang kuya. Mabubuhay pa ba siya? Sa tingin ko gusto lang ninyo lapastanganin ang kaluluwa ng aking kuya. Ajin, huwag kang bastos. Punong manggagamot, ang aking kapatid ay nagsalita ng walang pakundangan. Maraming nagawang kasalanan, sana ay patawarin mo. Ngunit ang aking kuya ay matagal nang pumanaw. Kahit gaano kakagaling na manggagamot, tiyak na mahirap kunin ng tao mula sa kamay ng Diyos ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Kahit na ang Diyos ng kamatayan makipag-agawan sa aking guro ay maaaring hindi manalo. Sa aking palagay, Elias, ang tao sa loob ng kabaong ay may hininga pa. Kung bubuksan natin ngayon, maililigtas pa. Kung magtatagal pa ng kalahating sandali, talagang kahit ang mga Diyos ay hindi na makakapagligtas. Ito. Sige mga kapatid, buksan ang kabaong. Bianca? Kuya! Nagising na! May hininga na si kuya, nabuhay siya, talagang nailigtas! Si punong manggagamot ay nagturok ng 3 beses at pinabuhay si kuya, bumalik sa buhay ang patay. Punong manggagamot, talagang Diyos na bumaba sa lupa. Siya ay may namuong dugo lamang na humarang sa kanyang ugat ng puso, kaya siya ay pansamantalang patay. Ngayon, gumamit ako ng karayom upang mailabas ang namuong dugo. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw at gagaling siya. Punong manggagamot, kasalanan ko, hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Patawarin mo ako at yuyuko ako sa'yo. Maraming salamat punong manggagamot sa pagligtas ng aking kuya. Tanggapin mo ang aming pagyuko, mga kapatid. Maraming salamat punong manggagamot sa pagkakataong ito. Ako. Si Pedro, pinuno ng kampo ng itim na hangin. Maraming salamat sa pagligtas, Ginoo. Kampo ng itim na hangin? Kayo ay mga tulisan. Punong manggagamot, maaari bang tumigil? Punong manggagamot, maaari bang tumigil? Ito ang bayad sa konsulta. Tanggapin mo. Ang patakaran ng klinika ng walang pangalan. 3 piso ang pagbisita, 10 piso ang pagturok, 60 piso ang mahirap na sakit. Ako, Elias, ay nagpapagaling at kumukuha lamang ng nararapat. Akala ko ang mga matutuwid ay mga pekeng banal. Hindi ko inaasahan na may katulad ni Ginoong Elias na naninindigan sa katuwiran, isang tao ng malaking katarungan. Ngunit ang hindi pagtanaw ng utang na loob ay hindi ako, Pedro. Daniel, huwag kang bastos. Ito ang aking guro ng emperador, Elias Reyes. Pasensya na po, patawarin mo po ako, guro. Kamahalan. Kamahalan. Guro. Sumumpong ang sakit ng ulo ng emperador. Tumagos na sa utak. Agad ko pong lalagyan ng karayom ang kamahalan. Ano? Buhay pa pala si Pedro. Ginoo, ayon sa balita, patay na si Pedro. Nailibing na siya sa kabaong. Pero ano? Pero dumaan si Elias Reyes at binuhay siya. Ito na naman si Elias Reyes. Pinakisuyuan ko siyang iligtas ang anak ko. Hindi niya ginawa. Sa halip, pumunta siya para iligtas ang pinuno ng mga bandido. Ginoo, baka magamit natin ang bagay na ito para gawing issue. Dahil si Elias Reyes ay kusang nagbigay ng dahilan, hindi ko naman pwedeng sayangin ang kanyang kabutihan. Una, sa dahilang pakikipagsabuatan sa mga bandido, arestuhin siya. Pagkatapos, pilitin siyang umamin na ang sinabi niya dati ay utos ng mga bandido para linisin ang aking pangalan. Ang galing ninyo, Ginoo. Guardia Daniel.
Ang buhay ng emperador ay pansamantalang naging matatag. Ngunit kung gusto nating buhayin siya, kailangan pa ng isang napakahalagang sangkap, halamang hininga ng dragon. Guro, saan mabibili ang halamang hininga ng dragon? Hindi ito mabibili. Ang halamang ito ay may espiritu. Lumalaki lamang ito sa labas ng lungsod, sa matarik na bangin ng kaluluwa. Kung hindi isang dalubhasang mandirigma, hindi ito mapupulot. Huwag kang mag-alala, Guro. Dadaling ko ang halamang hininga ng dragon. Tapat na kita bilang pasasalamat sa dakilang manggagamot, si Pedro ng kampo ng itim na hangin. Tama na. Bukas ang pera ay idaan sa ampunan. Ang taong ito na nakikipagsabwatan sa mga bandido arestuhin bilang mahalagang bilanggo. Mateo, nangahas kang pumasok sa bahay ng iba. Panghihimasok, ginagawa ko ang aking tungkulin. Elias Reyes. Nakikipagsabwatan ka sa mga tulisan. Nandito na ang ebidensya. Itatanggi mo pa ba? Wala akong connection sa mga tulisan. Ito ay para sa ampunan. Kung may sabwatan o wala, hindi ikaw ang magpapasya. Mga guwardiya, dalhin siya sa bilangguan. Gamitan ng matinding parusa. At saka ang mga kasabwat sa likod ay arestuhin din. Tigil, alam ba ninyo kung sino siya? Kung sasaktan ninyo siya, mamamatay ang inyong buong pamilya. Ang lakas ng loob mo. Sa bayan ng Lunas, walang tao na hindi ko kayang arestuhin. Mateo, idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti, siya ang kasalukuyang emperador. Emperador ka raw? Elias Reyes, hindi ko inaasahan para mabuhay nakagawa ka ng ganyang dahilan. Ang emperador ay nasa palasyo. Paano siya pupunta sa iyong maliit na klinika para magpagamot? At nasa ganitong kalahating patay na anyo dahil ikaw ay nakikipagsabwatan, siya ay kasabwat. Sabay siyang arestuhin, kung lalaban, patayin ng walang awa. Mateo, pagsisisihan mo ito. Kamahalan, kamahalan. Kamahalan. Ginoo, ang mga gwardya ay nagulat, ang emperador ay darating sa lalawigan ng silangan. Isang buwan na ang nakalipas, biglang bumaba ang emperador upang siyasatin ang mga lalawigan. Ngayon ay nasa silangan na. Ako ay kailangang maghanda ng mabuti. Kung mapapasaya ko ang emperador, aakyat ako sa ranggo ng mabilis. Magutos. Maglagay ng curfew sa buong lungsod. Ang mga pulubing mabaho sa kalye ay isama sa bilangguan. Opo. Sandali. Mag-utos sa lahat ng bayan ng lalawigan ng silangan na maging handa at mapagbantay. At sa aking manugang na si Mateo, sumulat ng liham upang maghanda ng mabuti. Kung siya ay makapagpakita sa emperador, baka umakyat pa ng posisyon. Sige, umalis ka na. Opo. Emperador. Emperador. Elias Reyes, nakipagsabwatan ka sa mga tulisan, isang mabigat na krimen. Ayon sa batas ng ating kaharian, dapat kang patayin. Wala akong ginagawang masama. Kailan ako nakipagsabwatan sa mga tulisan? Alam kong magdadahilan ka. Tawagin ang saksi. Ikaw. Gising na! May buhay pa ang kapatid! Punong manggagamot Elias! Iniligtas mo ang aking kapatid! Nais kong suklian ang iyong kabutihan, ngunit hindi ko inaasahan na madadamay ka pa. Nagligtas ng mga tulisan, tumanggap ng pera. Ngayon, nahuli ka sa akto. Sasabihin mong wala kang kinalaman sa mga tulisan? Ang pagligtas ng buhay ay tungkulin ng isang manggagamot. Anong kinalaman yon sa pakikipagsabwatan?
Elias Reyes? Ano mang sabihin mo, walang silbi. Ang katotohanan ay kasabwat ka sa mga tulisan. Gayunpaman kung nais mong aminin din na inutusan ka ng mga tulisan upang siraan ang aking anak na babae, maaari kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ayon sa batas ng dakilang tiyan, ipapahiya kita sa pamamagitan ng pagpunit ng katawan. Iyan pala ang iyong balak pagbibintang. Ako si Elias Reyes ay tiyak na hindi aamin. Hindi aamin? Madali lang. Subukan ninyo. Ang aking mga kamay ay para gamutin ang emperador. Kung maantala ang paggagamot sa emperador, kahit 9 na ulo ay hindi sapat. Galaw. Ginoo, ang ekspresyon ni Elias Reyes ay hindi mukhang peke. Paano kung totoo siya? Walang katotohanan. Ginoo, mula sa gobernador isang apurahang lihim na sulat. Kamakailan, ang balita sa korte ay nakatakda na. Ang karwahe ng emperador ay darating sa lalawigan ng silangan, huwag itong balewalain. Ikaw Elias Reyes, ako muntik mo na akong maloko. Sasabihin ko sa iyo, ito ang biyanan kong gobernador na personal na sumulat. Ang emperador ay darating ngayon sa lalawigan ng silangan at nangangahas ka pang magsalita ng walang katotohanan. Dala ng tubig alat. Pinsalain ang kanyang kamay. Ikaw? Mateo, pagsisisihan mo ito. Bitawan mo. Kapal ng muka. Kayong mga hamak, kayo ay nangahas na galawin ang guro ng emperador. Ang kasamang ito sabay ding pahirapan opo. Akong si David, inyong lingkod ay bumabati sa emperador ay bumabati sa reyna. Tumigil na. Salamat mahal na ginang. Mahal na ginang, ang emperador ay personal na dumating. Bakit hindi ko nakikita ang emperador mismo? Ang emperador ay nauna nang pumunta sa bayan ng Lunas. Kung kalkulahin ang oras, ay dumating na sana ikaw sumama ka sa akin papuntang bayan ng Lunas. Huwag po kayong mag-alala, mahal na ginang. Ang alkalde ng bayan ng Lunas, si Mateo, ay aking manugang na lalaki. Ang taong ito ay matuwid at malinis. Mahusay mamuno, tiyak na magagawa niyang masiyahan ang emperador at bumalik na kontento. Buti na lang ako ay sinabihan si Mateo ng maaga at naghanda ng sapat sa pagkakataong ito, tiyak na sa harap ng emperador makapagpakita ng magandang pagganap. Emperador. Mateo, ano ang ginagawa mo? Nakipagsabuatan ka sa mga bandido para pagbintangan ako. Naging katawa-tawa ako sa buong bayan. Kahit hindi ka umamin, ayos lang. Ipapapugot ko muna kayo sa harap ng lahat. Pagkatapos ay ipahahayag ko sa buong mundo ang inyong mga krimen. Mateo, subukan mo lang. Hindi ka ba natatakot na pati ang iyong angkan ay mapahamak? Hahaha. Papugutan ko muna kayo, mga bandido kayo. At saka ko iuulat sa korte. Sa oras na iyon, aangat ako sa posisyon. Mas mag-alala ka na lang kung may maglilibing ba sa iyo. Dalhin sa lugar ng pagpugot. Ipapatay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Opo. Emperador. Maayos ang lahat sa bayan ng Lunas. Mukhang nagsasabi ng totoo ang gobernador. May kakayahan nga si Mateo. Patayin ang bandidong manggagamot na ito. Patayin siya. Patayin siya! Patayin. Anong nangyari sa unahan? Bakit ang ingay? Tigil!
Mahal na ina, balita ko nahuli ng alkalde ng bayan ng Lunas ang 2 pinuno ng mga bandido. Dadalhin sila sa lugar ng pagpugot para patayin at isa raw sa kanila ay isang manggagamot. Gamit ang pagpapanggap na isang manggagamot na kipagsabwatan sa iba at pampublikong pinaratangan ang anak na babae ng alkalde ng pangangalo niya. Ang alkalde ay napakatalas ng paningin at nahuli ang mga ito sa akto. Bilang isang manggagamot, hindi nagsasagawa ng kabutihan, sa halip ay nakikipagsabwatan sa mga bandido at nananakit ng tao, talagang dapat patayin. Ang ginawa ni Mateo ay nagbigay ng kasiyahan sa mga tao. Bibisita ako sa guro na si Wang sa ngalan ng emperador. Tutulungan ko siya sa pamamagitan ng pagsasalita ng mabuti sa harap ng emperador, hindi naman imposible. Nagpapasalamat ako sa mahal na ginang para sa aking manugang. Mahal na ginang, ang iyong prosesyon ay may halo-halong uri ng tao, mas mabuti kung sila ay mauuna upang hindi magambala ang iyong paglalakbay. Patayin ang bandidong doktor na ito. Patayin siya. Guro ng Emperador Elias. Nasa bahay ba si Guro ng Emperador Elias? Guro ng Emperador Elias. Binanggit sa akin ng emperador ang klinika ng guro ng emperador ay narito kakaiba. Wala rin si Guard Daniel. Saan kaya sila pumunta? Mga mahal na tao, hinahanap ninyo si Elias Reyes na manggagamot? Oo. Mangyaring matanda, saan pumunta si Elias Reyes? Mukhang galing kayo sa ibang lugar upang magpagamot, hindi pa ba ninyo alam? Si Elias Reyes ay nasa problema. Kagabi, ang bayan ay nagpadala ng mga sundalo at sumugod sa bahay ni Elias Reyes. Pilit nilang sinabi na siya ay may kaugnayan sa mga bandido at nagtatago ng mga bandido at dinakip siya agad. Kung kalkulahin ang oras, malamang ngayon siya ay nasa lugar ng pagpapatay at malapit ng bitayin. Kaya ang nasa karwahe ng bilanggo kanina ay Ang emperador at ang guro ng emperador. Mahal na ginang, mahal na ginang. Ginoo, ayon sa mga bantay, ang gobernador ay kasama na ang Emperador Gabriel at ang reyna at nakapasok na sa lungsod. Ito ang pagkakataon upang linisin ang iyong pangalan, patayin ang mga tulisan at magpakitang gilas sa harap ng emperador. Mga kababayan, tiyak na narinig na ninyo sa mga nakaraang araw ang ilang chismis tungkol sa aking anak. Ako ngayon ay nais kong ipahayag ng may paninindigan. Ang lahat ng ito ay gawa ng pangunahing kriminal na si Elias Reyes, paninirang puri sa aking anak at sa akin. Si Elias Reyes ay nakipagsabwatan sa mga tulisan ng kampo ng itim na hangin. Ang taong ito sa tabi ay kasabwat. Ito ang kanilang kasulatan ng pagkakasala. Ngayon, may ebidensya at saksi. Ako, ngayon ay dadalhin ko sila at pugutan ng ulo sa harap ng lahat upang ibalik sa bayan ng Lunas ang kapayapaan at katarungan. Umuulan ng niebe? Sa kasulatan ng pagkakasala, mayroon lamang thumb mark, walang pirma. Ikaw, tiwaling opisyal. Ito ay sa pilitang pag-amin sa ilalim ng torture. Ang aking guro ay gumagamot sa isang ordinaryong mamamayan at pinilit mo siyang tawaging tulisan. Pakawalan mo ang guro. Pakawalan mo ang guro. Sumpain ka ng langit. Paano nangyari ito? Si Elias Reyes ay nagligtas ng marami. Paano siya naging tulisan? Hindi ba ninyo nakikita? Ang alkalde ay naghihiganti. Si Elias Reyes ay tiyak na mamamatay na. Bilisan nyo pa. Kung may mangyari man sa emperador at sa guro ng emperador, ipapatay ko ang buong angkan ninyo. sira ulo si Mateo. Kung may masamang mangyari sa emperador at guro ng emperador, hindi sapat ang siyam naming buhay. Sino ang gagama na ito? Lakas loob na magkalat ng kasinungalingan sa lugar ng pagbitay. Dakpin siya at bitayin din. Mateo, hindi lang ikaw ang pumilit ng pag-amin. Gusto mo papatayin ng emperador. Karapat-dapat kang pahirapan ng libong hiwa. Malapit ka nang mamatay, nagsisinungaling ka pa. Isa kang kriminal na konektado sa mga tulisan. At isa pang nagpapanggap na emperador. Dalawang kasalanang may parusang kamatayan. Ako mismo ang magpapatupad ng parusang kamatayan dito mismo. Emperador!
pigilan ang pagbitay. Sino ang maglalakas loob na sumagasa sa pagbitay? Dumating ang Reyna. Ako, alkalde ng bayan ng Lunas, si Mateo, ay bumabati sa Reyna. Reyna, ang dalawang ito, isa ay peking doktor na konektado sa mga tulisan at ang isa ay kasamahan niyang tulisan. Umalis ka. Reyna! Emperador, guro ng emperador. Emperador. Mateo, ipapahirapan kita ng libong hiwa. Mateo, papatayin kita sa 1,000 hiwa. Ang taong ito na nagtangka sa buhay ng emperador, isang taksil na pumatay sa mga matapat, itali siya at dalhin sa korte. Patawarin mo ako, Reyna. Ako po ay talagang hindi alam. Siya po ay ang emperador. Tubig. Elias Reyes, ako po ay isang hangal na walang paningin. Ipinapakiusap ko po sa inyo na maging mapagbigay. Patawarin na lang po ako sa pagkakataong ito. Biyanan, tulungan mo ako. Kailangan mong tulungan akong magmakaawa sa Reyna. Tulungan mo ako. Gago. Nabulag ka na ba? Hindi mo kilala ang emperador at ang guro ng emperador? Anong kasalanan ang ginawa ng pamilya Jiang sa nakaraang buhay na nagkaroon ng isang manugang na tulad mo? Ito ay isang krimen na dapat parusahan ng buong angkan. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Dalahin ang emperador para magpahinga muna at pagkatapos ay gamutin siya. Opo. Dalhin sa hukuman. Ako mismo ang maghuhukom. Pambihira, ang alkalde ay naging bilanggo at hinuhusgahan sa sarili niyang hukuman. Ang masamang opisyal na ito ay nakatanggap na ng parusa. Nakakatuwa. Mateo, inabuso mo ang torture, inalipusta mo ang emperador at ang guro ng emperador. Ito ay isang krimen na dapat parusahan ng buong angkan. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Reyna! Ang Reyna ay napakatalino. Bagaman ako ang biyenan ni Mateo, hindi ako katulad ng mga taksil na iyon. Hindi ako katulad nila. Ako ay handang pumatay ng sariling kamag-anak. Para sa Reyna, aalisin ko ang basurang ito. Upang maisakatuparan ang batas. Biyenan. Paano mo ako matatapakan? Mga bantay, ilabas ang taksil na si Mateo at patayin. Patawarin mo ako, Reyna! Biyenan. Bobo, kung gusto mong mabuhay, sabihin mong si Elias Reyes ay may connection sa mga tulisan. Isisilahat sa kanya. Sa ganitong paraan, may pagkakataon kang mabuhay. Sa harap ng maraming tao, kahit ang Reyna ay hindi maaaring lumabag sa batas ng dakilang tiyan. Reyna, ako'y walang sala. Wala po akong kasalanan. Sa harap ng kamatayan, nag-aangkin ka pa ring inosente? Reyna, ako'y nabulag at hindi nakilala ang emperador. Hindi ko nakilala ang emperador. Ang aking kamatayan ay hindi mahalaga. Ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa pagkakasangkot ko kay Elias Reyes. Kung hindi dahil sa pakikipag-ugnayan ni Elias Reyes sa mga tulisan at sa kanyang kahina-hinalang galaw, paano ko naman mapagkamala ng emperador na kasama niya na isang tulisan? Reyna, ang lahat ng ito ay dahil kay Elias Reyes. Bakit si Elias Reyes ang may kasalanan? Bakit si Elias Reyes ang may kasalanan? Bah, itong masamang opisyal. Para makaligtas, sinisira niya si Elias Reyes. Walang hiya. Pero narinig ko noon na may connection si Elias Reyes sa kampo ng itim na hangin. Totoo kaya? Walang galang! Ang guro ng emperador ay isang banal na tao. Hindi siya makikipagkaibigan sa mga tulisan. Sa tingin ko, para makaligtas ka, nililito mo ang katotohanan. Mga bantay, dalhin ninyo ang taksil na ito na naninirang puri sa tapat. Palabas! Reyna, dahil lang ba si Elias Reyes ay guro ng emperador, hindi napansinin ang katotohanan na siya ay may koneksyon sa mga tulisan? Kapag nalaman ito ng mga tao, ano ang iisipin nila sa katarungan ng pamahalaan, ang batas ng Dachan? Ito ba ay laro? Oo nga, Reyna, kung hindi maimbestigahan at papatayin si Elias Reyes dahil sa paratang na pakikipag-ugnayan sa mga tulisan, baka mawalan ng loob ang mga tapat na lingkod. At iisipin ng mga tao
na ang maharlikang pamilya ay umaapi. Magaling na batas ng Dachshund? Sinasabi ninyong nakikipag-ugnayan ang guro ng emperador sa mga tulisan. May ebidensya ba kayo? Hindi ako magsasalita ng walang basihan. Pakiusap, Reyna, ipatawag ang saksi na si Alvin Jimenez. Ang akusado na si Elias Reyes ay dalhin sa hukuman. Tingnan mo. Mukhang halos patay na ito, di ba? Diyos ko, punong manggagamot! Mateo, ikaw na tiwaling opisyal, paano mo siya nasaktan ng ganyan? Ibusuri, tingnan ninyo, ang testimonya ng bandidong si Alvin Jimenez. Ilang araw ang nakalipas, ang pinuno ng kampo ng itim na hangin na si Pedro ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Si Elias Reyes ang tumulong at binuhay siya. Bilang ganti, si Pedro ay nagbigay ng isang sako na puno ng ginto at alahas. Sa bahay ni Elias Reyes, nahuli siyang may kasamang mga ninakaw. Mateo. Akala mo ba ako ay tanga? Ang taong ito, pinalo mo hanggang hindi na makapagsalita. Ang iyong testimonya ay malinaw na pinilit mo sa pamamagitan ng pagpapahirap. Ibusuri, hindi ninyo alam ang mga bandido ng kampo ng itim na hangin. Ay nagsusunog, pumapatay at nagnanakaw walang kasamaan na hindi nila ginagawa. Ang kanilang mga kamay ay nabahiran ng dugo ng mga mamamayan ng bayan ng Lunas. Sa pagharap sa mga napakasamang tao na ito, kung hindi ako gagamit ng matinding parusa, paano ko sila mapapasabi ng kahit isang salita ng katotohanan? Kahit na matindi ang parusa na ginamit ko, ito ay para sa proteksyon ng teritoryo at kapayapaan ng mga tao. Ang batas ng dakilang tiyan ay malinaw na nagsasaad para sa mga matigas ang ulo at hindi sumusuko, mga napakasamang tao. Maaaring gumamit ng mabigat na parusa. Ang aking ginawa ay para sa kapakanan ng mga tao. Malinis ang aking konsensya, Ibusuri. Tama ang sinabi ng alkalde. Sa pagharap sa mga napakasamang tulisan, ganyan dapat gawin. Kung ganoon, totoo ang nakasulat sa pag-amin. Si Elias Reyes ay talagang nagligtas ng mga tulisan at tumanggap pa ng suhol mula sa mga tulisan. Ibusuri, umamin na si Alvin Jimenez. Si Elias Reyes ay nakikipagsabwatan sa mga tulisan. Ito ay isang katotohanan. Mangyaring ibusuri ayon sa batas ng dakilang tiyan, parusahan sila ayon sa batas. Noong panahong malusog pa ang mahal na emperador, ang pinakakinasusuklaman ay ang mga tulisan na nagdudulot ng kaguluhan sa isang lugar. Ngayon, si Elias Reyes ay nakikipagsabwatan sa mga tulisan, may mga testigo at ebidensya. Kung siya'y inyong tatakpan, paano ninyo mapapasunod ang nakararami at paano makatutupad sa batas ng dakilang tiyan at sa mga naghihirap na mamamayan? Ibusuri. Parusahan ang mga traidor na tulisan. Parusahan ang mga traidor na tulisan. Parusahan ang mga traidor na tulisan. Ibusuri, huwag po kayong magpakita ng paboritismo. Ibusuri, huwag po kayong magpakita ng paboritismo. Ibusuri, huwag po kayong magpakita ng paboritismo. Napakagaling mo, Mateo. Ginamit mo ang batas at ang kalooban ng bayan para akong inilagay sa mainit na sitwasyon. Dahil may mga testigo at ebidensya, kwartiya, si Elias Reyes ay pansamantalang ikulong sa bilangguan hanggang sa magkamalay ang emperador sa na natin pagdesisyonan. Mahal na Reyna, ang aking kasalanan ay maliit na bagay, ngunit ang katawan ng emperador ay hindi na makapaghintay. Ngayon ang emperador ay nasa kritikal na kalagayan. Sa buong kaharian ng Dacian, ako lamang ang nakakaalam ng sakit ng emperador. Mahal na Reyna, payagan ninyo ako na gamutin muna ang emperador. Pagkatapos magising ang emperador, pag-uusapan natin ang iba. Ang sinabi ng guro ng emperador ay may katwiran. Ngayon ang sakit ng emperador ay ang guro lamang ng emperador ang makakagamot. Ang pagpapagaling sa emperador ang pinakamahalaga. Ang laki ng iyong bibig.
Sa tingin mo ba ay walang tao sa Akademya ng Medisina na ang isang manggagamot mula sa probinsya ang magsalita ng ganyan dito? Ricardo, hukom ng medisina ng Akademya ng Medisina ay bumabati sa mahal na Reyna. Dumating akong huli upang iligtas ang emperador. Patawarin ninyo ako, mahal na Reyna. Si Ricardo ay aking kasamang nag-aral. Kung gagamutin niya ang emperador at hihingi ng tawad para sa atin, may pag-asa pa tayo. Dr. Ricardo, noong nagkaroon ng sakit sa ulo ang emperador, lahat ng kasamang doktor ay walang nagawa. Ilang araw lang ang nakalipas, ngayon may kumpiyansa ka na? Mahal na Reyna, sa nakaraang 2 araw, naghahanap ako sa lahat ng librong medikal at sinaunang aklat. Sa wakas, natagpuan ko isang reseta na tinatawag na sabaw na pambukas ng daluyan ng hininga. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagaling ang emperador. Emperador, ang sakit ng ulo ay pumasok na sa utak. Ang utak ay mahina na at hindi na kaya. Kung gagamit ka ng napakalakas na sabaw na pambukas ng daluyan ng hininga upang sa pilitang gamutin, hindi lamang nito mapapagaan ang emperador, kundi lalo pang lalala ang kanyang sakit. Ikaw na malapit ng mamatay. Anong akala mo sa sarili mo? Ako ay nagpraktis ng medisina sa loob ng 40 taon at naging modelo ng lahat ng manggagamot sa akademya. May karapatan ka bang magyabang sa harapan ko? Ibusuri, tama si Dr. Ricardo. Si Elias Reyes ay talagang takot mamatay, sinasadyang magpalipas ng oras. Ibusuri. Ibusuri, siya ay isang kriminal na hinatulan ng kamatayan. Paano siya makakagamot sa emperador? Bukod pa, ang kanyang mga kamay ay hindi na gumagana. Ako, natatakot na lalo pang lalala ang sakit ng emperador. Sige na. Dr. Ricardo, dahil ikaw ay may tiwala, ibibigay ko sa iyo ang emperador. Kapag nagising ang emperador, saka natin lilitisin ang kasong ito. Gumalaw. Gumalaw ang emperador. Ang masamang hangin sa utak ng emperador ay naalis na ng inyong lingkod. Siya ay magigising sa ilang sandali. Si Dr. Ricardo ay parang muling pagkabuhay ni Huatuo. Ito ang tunay na medisina, hindi tulad ni Elias Reyes na nagpapalaki lamang ng mga bagay. Paano mo maihahambing ang isang kriminal na nakikipagsabwatan sa mga rebelde kay Dr. Ricardo? Isang taong mamamatay na lang. Bakit mo papapatulan ng ganyang tao? Dr. Ricardo, anong nangyari? Ito. Ako. Ano ang nangyari kay Wang Hengji? Ako po. Walang kwentang, doktor. Malakas na gamot na umaatake sa utak para itong nagdagdag ng langis sa apoy. Kung magtatagal pa ng kaunti, kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas, mahal na ina. Pahintulutan ninyo akong maglagay ng karayom sa emperador. Huwag hayaan si Elias Reyes na gamutin ang emperador kung siya ang makapagligtas tayo. Mamamatay tayong lahat ng walang mapaglibingan. Mahal na ina, huwag kang makinig sa kanya. Siya ay isang taksil na nakikipagsabwatan sa mga rebelde. Mahal na ina, hayaan natin si Wang Hengji na subukan muli. Mas mabuti kaysa ibigay kay Elias Reyes. Mas mapagkakatiwalaan. Tama na. Elias Reyes, binibigyan kita ng isang pagkakataon na tubusin ang iyong pagkakamali. Kung mailigtas mo ang emperador ang isyu ng pagiging rebelde, pagbibigyan ng magaan na parusa. Opo. Kung si Elias Reyes na ito ay hindi mailigtas ang emperador, Ipinapangako ko ang aking buhay kung hindi ko mailigtas ang emperador. Pwede ninyo akong parusahan? Guro ng emperador? Kunin ang mga karayom. Guro. si Elias Reyes ay hindi man lang mahawakan ng maayos ang karayom. Ito ba ay paggamot? Ginagawang laruan ng buhay ng emperador, parang laro lang. Ipasok ang karayom. Ang isang maliit na pagkakamali ay magdudulot ng malaking pagkakaiba. Kung hindi ka nag-ingat at natamaan ang vital point ng emperador, walang sapat na parusa sa iyong kasalanan. Kumuha ulit ng karayom.
Guro, Mahal na ginang. Ang pulso ng emperador ay pansamantalang naging matatag. Kailan magigising ang emperador? Kung gusto nating magising ang emperador, kailangan pa natin ang halamang hininga ng dragon. Subalit, hindi ko rin alam kung may swerte ba ako na makuha ang halamang hininga ng dragon. Wala ka ring alam? Mahal na ginang, ito ay malinaw na si Elias Reyes ay hindi kayang gamutin ng emperador at naghahanap lang ng dahilan. Ako na 40 taon ng doktor ay hindi pa nakarinig ng anumang halamang hininga ng dragon. Anong halamang hininga ng dragon? Iyon ay gawa-gawa lang. Mahal na ginang, sa aking palagay, si Elias Reyes ay gustong gamitin ang dahilan ng paghahanap ng gamot para patagalin ang oras at maghanap ng pagkakataong makatakas. Guro ng emperador? Pakisuyo, humanap ka ng paraan. Kung wala ang halamang hininga ng dragon, ako ay wala akong magagawa. Handa akong ibigay ang aking buhay kapalit ng kanya. Mahal na ginang, patayin ninyo ako. Mahal na ginang, kami ang magpapatupad ng parusa. Tumating na ang halamang hininga ng dragon. Guardia Daniel. Mahal na ginang, guro ng emperador, dumating ako ng huli upang protektahan ang gamot. Ibibigay mo agad ang halamang hininga ng dragon sa guro ng emperador? Si Bianca ang magluto ng gamot. Elias Reyes dahil napakamahikal ng halamang hininga ng dragon. Tiyak na hindi lalampas ng 1 oras magigising na ang emperador, di ba? Sapat na ang 1 oras. Ang yabang mo. Kung sa 1 oras hindi magising ang emperador, Kung gayon, ako si Elias. Pabayaan ko na sa inyo ang aking kapalaran. Bakit 1 oras na ang nakalipas hindi pa rin nagigising ang emperador? walang anumang senyales ng paggising ang emperador, mukhang tiyak na mamamatay si Elias Reyes. Kapag napatunayang may sala si Elias, isisi mo na lang sa kanya ang iyong mga pagkakamali. Sa oras na iyon hihingi ng awa si Kuya Wang para sa iyo at matatapos na ang isyong ito. Mahal na ginang, 1 oras na ang lumipas. Emperador. Hindi nagising. Masama, dumudugo ang emperador sa kanyang mga butas sa muka. Emperador. Emperador. Namatay na ang emperador. Pusong taksil. Pinatay mo ang emperador sa iyong paggamot. Mahal na ginang, si Elias Reyes ay hindi lang kasabwat ng mga rebelde. Pinatay pa niya ang emperador, siya ay dapat patayin ng 1,000 beses, mahal na ginang. Mga gwardya, ilabas ang taksil na ito at patayin. huwag ninyong galawin ang aking guro. Guro. Kapag pinatay si Elias Reyes, makakaligtas tayo. Elias Reyes, tiyak na mamamatay ka. Walang galang. Sino ang maglalakas loob na galawin ang aking guro? Emperador. Nagising kayo? Nung ako ay walang malay,
Ang katawan kong ito kahit hindi makagalaw, pero ang mga tainga ko ay narinig ng malinaw. Emperador, Ricardo, ikaw bilang hukom ng medisina ng akademya, ay nagmamadali para sa pansariling pakinabang at nag-abuso ng mabibigat na gamot. Kung hindi dahil sa aking guro na nagbuwis ng buhay, matagal na akong patay. Ipahayag ang aking utos, tanggalin si Ricardo sa kanyang posisyon bilang hukom ng medisina sa akademya at huwag na siyang muling kunin. David, bilang gobernador, ay nagtatag ng paksyon para sa pansariling interes. Nagtatakpan ang mga opisyal, hindi karapat-dapat sa iyong posisyon. Ipasok agad sa bilangguan. Emperador, alam ko na ang aking pagkakamali. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Emperador, Emperador! At ikaw naman, ha? Nag-abuso ka ng pribadong parusa. Pinahirapan mo ako at sinira mo ang mga kamay ng aking guro at sinubukan mo pang patayin siya para manahimik. Bitayin agad. Emperador. Ako ay sabik na protektahan ang mga tao, kaya ako nagkamali ng pagkakaintindi sa inyo at kay guro ng emperador. Mangyaring patawarin mo ako. Elias Reyes. Ikaw ay isang mahabaging doktor? Pakiusap, iligtas mo ako. Kung ikaw ay mamagitan para sa akin, handang maging alipin o kabayo, maglingkod sa iyo habang buhay. Mateo, Ala ko po, narito. hindi mo alam na mali ka? Natatakot ka lang. Kung ngayon, kung ang nasa kama ay hindi ang emperador, kundi isang ordinaryong mamamayan, malalaman mo pa ba na mali ka? Hindi. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Guro, kung hindi dahil sa iyo ngayon na inialay mo ang iyong buhay para iligtas ako, matagal na sana akong patay. Ang iyong alagad na si Gabriel ay nakikiusap na bumalik ka sa kabisera upang tanggapin ang titulong pambansang guro at mamuno sa Akademya ng Medisina at ayusin ang medisina sa buong imperyo. Guro ng emperador, sumama ka sa amin pabalik sa kabisera. Emperador, ako ay may ambisyon sa iba't ibang lugar. Kung talagang nais ng emperador na magpasalamat ay payagan mo ako na maging isang lagalag na manggagamot upang protektahan ang mga mamamayan ng dakilang tiyan at hindi na sila magdusa sa sakit. Mataas na katuwiran ng guro ng emperador ako. Bilang kinatawan ng lahat ng tao sa mundo ay nagpapasalamat sa malaking biyaya ng guro ng emperador. Nagpapasalamat sa malaking biyaya ng guro ng emperador. Punong Dr. Leo, may iba pa bang paraan? Bilang pinuno ng Akademya ng Medisina, ang iyong kasanayan sa medisina ay pinakamahusay sa buong imperyo. Ngunit kahit ikaw ay nagsabi na wala ng lunas, ibig sabihin ang langit ay gustong kunin ang aking Sofia. Prinsipe, kahit na ang matandang lingkod na ito ay walang kakayahan na iligtas ang buhay ng prinsesa, ngunit may langit sa itaas ng langit, may tao sa labas ng tao. Kung darating ang taong iyon, tiyak na maililigtas niya ang buhay ng prinsesa. Sino? Ang taong ito ay si Elias Reyes. Bagaman siya ay isang doktor sa probinsya, pinagaling niya ang matinding sakit ng emperador.
Ang aking panganay na estudyante, dating miyembro ng Akademya ng Medisina, si Ricardo, ay nakipagpaligsahan sa taong ito sa medisina at talo ng husto. Pagkatapos, pinag-aralan ko ang kanyang pamamaraan. Siya ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang kasanayan sa medisina ay higit na mataas kaysa sa akin. Sa probinsya, mayroon palang ganong kadakilang tao. Pupunta ako mismo upang siya ay anyayahan. Ginoo, si Elias Reyes. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ng opisina ang aking panganay na alagad. Ito ay isang insulto sa inyong karangalan. Bakit ibibigay ang pagkakataon na magtagumpay sa kanya? Tagumpay? Ngayon wala ng pulso si Prinsesa. Tiyak na mamamatay siya. Kung mamatay siya sa ating mga kamay, iyon ay para sa iyo at sa akin ay isang malaking kapahamakan. Si Elias Reyes na yon, hindi ba siya nag-aangkin na isang mahusay na manggagamot at inapakan ang aking alagad para umangat? Tayo. Ibigay itong mainit na patatas ihagis sa kanya. Saka kapag namatay na si Prinsesa ay kasuhan siya ng hindi mahusay na paggamot krimen ng pagpatay sa Maharlika. Saka makakaganti tayo para sa aking alagad. Ako si Elias Reyes. Sumalubong ako sa Prinsipe Arthur. Hindi ko alam kung bakit tinawag ako ng prinsipe at may ipag-uutos. Ikaw si Elias Reyes? Nabalitaan ko na si punong Dr. Leo ay lubos na pumupuri. At sinasabing may kakayahan ka na bumuhay ng patay. Kaya ipinatawag kita upang gamutin si Sofia. Labis ang papuri ninyo, prinsipe. Isa lang akong manggagamot sa probinsya, kaunti lamang ang alam. Narito ang pinuno ng Akademya ng Medisina, si punong Dr. Leo. Paano ako magtatangka na magturo sa harap ng dalubhasa? Ay! Nagpakumbaba ka, Elias. Hindi lang ang alaga ko, si Ricardo, ay sumuko sa iyo pati na ang kasalukuyang emperador ay iginagalang ka bilang dalubhasang manggagamot. Ngayon, ang tanging makakapagligtas sa prinsesa ay ikaw o dalubhasa. Ang pagkilala ng aking kapatid na emperador ay nangangahulugang may tunay kang kakayahan. Elias Reyes, kung gagamutin mo ang prinsesa, gagantimpalaan kita ng sagana. Si punong Dr. Leo ay guro ni Ricardo. Tiyak na tinatakbo nila tayo. Prinsipe Arthur, sobra naman kayo. Ang paggaling ng emperador ay bunga lamang ng pagkakataon. Mababaw ang aking kaalaman, hindi ko kayang gampanan ang gawaing ito. Elias, nabalitaan ko na minsan mong sinabi na ayaw mong gamutin ang mayayaman. Ngayon, ang prinsesa ay nasa bingit ng kamatayan. At ikaw ay may pambihirang kakayahan. Ang paggamot sa kanya ay napakadali para sa iyo. Huwag mo nang itago ang iyong kakayahan. Oo nga, Elias, ang prinsesa ay mabait at banal. Pakiusap, iwaksi mo ang iyong pagkiling at iligtas mo siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang totoo, limitado ang aking kaalaman. Hindi ko siya magagamot. Elias Reyes, hindi mo ba kaya? O hinahamak mo ako at ayaw mong gamutin? Gagawin ko ang aking makakaya. Prinsipe, tapos na po ako sa diagnosis. Ano po ang resulta? Ang pulso ng prinsesa, ang pulso sa pulsuhan ay malaki at pumapagaspas. Ang pulso sa malapit na pulso ay malalim at pino. Ito ay senyales ng papalapit na kamatayan batay sa pulso. Ano po? Prinsipe, ang resulta ng aking diagnosis ay pareho lamang. Mukhang si Elias Reyes ay talagang may kapangyarihan.
Sir Leo, si Elias Reyes ay talaga nakapag-diagnose ng pulso. Paano na ito? Bakit ka nag-aalala? Ang diagnosis ay panimula lamang. Hindi sapat ang makita. Ang kaya ay ang paggaling. Prinsipe, ako po ay maghahanda ng gamot at ipainom sa prinsesa. Elias Reyes, talagang mahusay ang iyong galing sa medisina. Sayang nga lang ang sakit ng prinsesa, ang pinakamapanganib na parte ay hindi sa diagnosis kundi sa pagbibigay ng gamot. Ngayon ang prinsesa ay mahigpit ang panga. Hindi maipasok ang kahit isang tubig, kahit gaano ka kagaling na manggagamot. Magbigay ka man ng pinakamahusay na reseta, kung hindi maipasok ang gamot, ano ang silbi? Oo nga. Kundo ang gamot is for palip. Sir Leo, matagal na sanang gumaling ang prinsesa, hahaha. Sa nakalipas na 3 araw, maraming paraan ang sinubukan ko upang painumin siya, ngunit si Sofia ay mahigpit ang panga. Tumapon ang gamot, walang pumasok sa kanyang lalamunan. Elias Reyes, ano ang gagawin natin? Sino ang nagsabi na ang gamot ay kailangan sa pamamagitan ng bibig? Ano po ang ibig sabihin nito, Elias? Mangyaring prinsipe, maghanda ng isang pribadong silid, maglagay ng ilang malalaking kaldero, pakuluan ko ang mga halamang gamot, pakuluan hanggang kumulo, hayaang mapuno ng singaw ng gamot ang buong silid. At pagkatapos, hilingin ang Prinsesa Sofia, hubarin ang kanyang damit, mahiga ng hubad sa loob ng silid. Masingaw sa mainit na singaw, hayaang ang bisa ng gamot sa pamamagitan ng pores, pumasok sa mga ugat at lamang loob. Ito ang paraan ng pasingaw at paligo ang gamot. Ikaw na walang hiya at masamang tao. Naglakas loob kang hilingin sa Prinsesa Sofia, maghubad ng damit, magpakita ng hubad na katawan. Kung ito ay kumalat sa labas, ang Prinsesa Sofia, may pag-asa pa ba siyang mabuhay? Nakakaloka, sobrang nakakaloka. Elias Reyes, kahit na mahusay ang iyong paggamot, hindi dapat ganyan. Linlangin ang prinsipe. Elias Reyes, akala mo ba gusto mo nang mamatay? Naglakas loob mong gamitin ang dangal ng Prinsesa Sofia para sa isang biro? Kung sa palagay ng prinsipe, ang walang kabuluhang dangal ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Kung gayon, patawarin mo po ako sa aking kakulangan. Hindi ko kayang gamutin ang Prinsesa Sofia. Masama po, prinsipe. Naghihingalo na ang Prinsesa Sofia. Sofia. Punong Dr. Leo. Isip pa ng ibang paraan. Prinsipe. Ang kakayahan kong manggamot ay talagang mas mababa kay Elias Reyes. Wala na talaga akong magagawa. Elias Reyes, kung susundin ang iyong paraan, maaari bang si Sofia gamutin na may suot na damit? Hindi. Ang singaw ng gamot ay mahina na. Sa pamamagitan ng damit, hindi talaga tumatagos ang bisa. Tanggalin ang damit at painumin ang singaw. Ito ang tanging paraan para iligtas ang prinsesa. Kung ganoon, prinsipe. Ang tanging paraan ay ipatawag si Elias Reyes na takpan ang kanyang mga mata at gamutin ang prinsesa. At magtalaga ng ilang mapagkakatiwala ang alila ng mga siwa. Sa ganitong paraan mapapanatili ang kalinisan ng prinsesa. Takip sa mata? Ang paggagamot ay nangangailangan ng pagmamasid, pakikinig, pagtatanong at paghawak. Ang pagtakip ng mata ay parang bulag na humahawak ng elepante. Paano mo gusto na ang aking guro ay gumamot? Mabuti. Sundin natin ang sinabi ni Punong Dr. Leo. Elias Reyes, kung ikaw ay hindi gumaling si Sofia, sasagot ka sa akin. Ginoo. Sa tingin ko, si Elias Reyes ay mukhang kalmado at panatag kung sakaling magkaroon ng swerte. At magising niya ang prinsesa sa pamamagitan ng usok, Eddie, tayo ay... Walang kung sakali. Ang ibig sabihin ni Gino? Ang mga babaeng nagluluto ng gamot sa loob ay may mga tao akong naka-assign. Pero ito, kung maisip ni Elias Reyes tayo ay pumatay sa prinsesa at dapat parusahan. Ano ang dapat katakutan? Kahit si Elias Reyes ay may kakayahang umakyat sa langit. Ngayon nakapikit ang kanyang mga mata parang bulag. Ang pulbos na ibinigay ko walang kulay at walang amoy natutunaw sa tubig. At kapag hinalo sa sabaw walang natitira kahit nabubog. Kung pinaghihinalaan nila tayo wala silang mahanap na ebidensya. Matalino po kayo, Gino.
Maling amoy. Mga binibini, titingnan ko ang sabaw ng gamot. Ang sabaw na ito ay may malakas na amoy, walang kakaiba. Normal din ang gamot na ito. Pakikuha naman ng kaunting sabaw ng gamot. Titikman ko. Anong ibig mong sabihin, Dr. Elias? Pinagdududahan mo ba kami? Mga ate, lahat tayo ay mga dalaga ng prinsesa, dinala bilang mga katulong. Paano namin sasaktan ang prinsesa? Ito ay ikaw mismo, hindi nagawa gamutin. Isinisi sa amin ang pagkakamali. Tama, Dr. Elias, huwag mo kaming pintasan. Dr. Elias, hindi mo naman siguro gustong gawin kaming tagapasan ng sisi? Kung malinis ang konsensya mo, binibini, bakit ka nag-aalala? Buhay ang nakataya. Ngayon ang prinsesa ay nasa bingit ng kamatayan. Kung mayroong tao na gumawa ng masama ng palihim kapag nagalit ang prinsipe, lahat ng naririto ay kailangang mamatay kasama niya. Liza, Ate, tayo'y walang kinakatakutan dahil walang dapat itago. Ang prinsesa ay napakabuti sa akin. Para lamang mailigtas ang prinsesa, hindi lang pagpapakain sa kanya ng gamot. Kahit gamitin ang aking katawan sa gamot, hindi ako tatanggi. Dr. Elias, siyasatin mo ang gusto mo. Kaming magkakaibigan ay walang ibang intensyon. Hindi kami natatakot sa iyong hinala. Salamat sa iyong pag-unawa, binibini. Nag-aalala lang ako ng sobra. Walang problema ang gamot. mukhang tama si punong Dr. Leo. Ang pulbos na ito ay walang kulay at walang amoy. Tiyak na hindi ito matutuklasan. Sabi ko na nga ba, sa ating mga kapatid na babae, paano magkakaroon ng tao na magnanais na saktan ng prinsesa? Tama nga, Dr. Elias. Huwag mong sisihin ang mga inosente. Kanina lang si Liza. Muntik nang umiyak dahil sa takot sa'yo. Ako'y nagduda ng labis sa inyong mabubuting intensyon. Ako, si Elias, ay hihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Dahil walang problema ang gamot, malamang na ang prinsesa ay mahina ang katawan. Kailangan kong lumabas agad upang magulat sa prinsipe at ayusin ang reseta. Ngunit nakapiring ako, kaya hindi ko mahanap ang labasan. Dr. Elias, nakapiring ka kaya mahirap para sa iyong kumilos. Samahan na lang kita palabas. Salamat, Liza. Dr. Elias, narito na ang pinto. Bubuksan ko na ito para sa iyo. Pakiusap, Liza. Sumama ka sa akin. Prinsipe, may balita po ako. Nalaman ko na po. Ang pulbos ay dinala ni Liza Santos sa loob. Elias Reyes, ano ba itong gamot na ito? Guro, alam ko po. Ang gamot na ito ay tinatawag na pulbos ng ginaw na yelo. Natutunaw agad sa tubig, walang kulay at walang amoy. Hindi ito lason, ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran ng sakit ng Prinsesa Sofia. Kung hindi agad natuklasan, wala nang pag-asa ang prinsesa. Aliping walang hiya.
Pinakiusapan ka ng prinsesa ng mabuti, bakit mo siya sinaktan? Sabihin mo, may nag-utos ba sa'yo sa likod? Napakasama mong alipin. May pamilya ka rin ang gumawa ng ganitong kasalanan. Hindi mo ba iniisip ang iyong pamilya? Prinsipe, wala pong nag-utos sa akin. Ako lang po ang may gawa. Bakit mo ba? Sasaktan mo si Sofia? Dahil naiinggit ako sa prinsesa. Bakit siya mula pa ng isilang ay makakaranas na ng kayamanan at karangyaan? Samantalang ako ay isang hamak na utusan lang na mababang alila. Nakakagalit. Itong hamak na alilang ito, kalad ka rin at paluin hanggang mamatay. Mali. Binibini, sabi mo, pumatay ka dahil sa inggit. Pero ang pulbos ng ginaw na yelo ay napakamahal at mahirap hanapin. Ikaw, isang buwan ay may sweldong ilang pirasong pilak, isang alilang may ganyang sahod. Saan mo nakuha ang pambihirang gamot na ito? Ninakaw ko po. Ninakaw? Ibig sabihin, may tao sa bahay na ito may dalang pulbos ng ginaw na yelo. Pero sinuri ko ang mga talaan ng bahay ng nakaraang buwan na mga kaso ng sakit at walang kahit isang kaso na nangangailangan ng pulbos ng ginaw na yelo. Kaya sino kaya ang may dala ng gamot na ito? Sabihin mo, kanino mo ba talaga ninakaw ang gamot? Oo. Oh. Prinsipe, nagsisinungaling siya. May iba pang dahilan ito. Prinsipe, talagang itong hamak na babae nagnakaw ng pera ng sambahayan para bumili ng lason. Tama. At siya mismo ang nanakit sa Prinsesa Sofia. Masamang-masama ang kanyang puso, dapat patayin agad para maging halimbawa. Prinsipe, hindi pa malinaw ang totoo. Huwag patayin. Dr. Elias, umamin na ang salarin, ipinagtatanggol mo pa siya. Kayo ba ay magkakasabwat? Huwag kang magbintang. Kahit na anuman lason niya si Sofia ay totoo na. Una, itong hamak na babae kalad ka rin ninyo. Prinsipe, sandali. Sofia, gising ka na. Lisa, tayo ay magkasamang lumaki, parang magkapatid. Kung ikaw ay isang selos na tao, patay na ako ng 100 beses. Sino ang pumilit sa iyong sabihin, ako ang bahala sa iyo? Alipin. Alipin. Binibining Liza, may tao bang gumamit sa iyong mahal sa buhay, banta sa buhay kung ganon? Ako si Elias ay tiyak na gagawin ang lahat para protektahan ka. Titiyakin ko, gawin ang lahat upang protektahan siya. Si Punong Dr. Leo ang nag-utos sa akin na gawin ito. Prinsesa, ayoko rin kayong saktan, pero si Punong Dr. Leo dinakip ako, ang kaisa-isang kapatid ko. Pinakain ng halamang panunaw ng bituka. Kung hindi ko gagawin, ang kapatid ko ay mamamatay sa pagkalason. Ano? Aliping babae, ang kapal ng mukha mong manira. Binigyan ako ni Director Leo ng pulbos ng ginaw na yelo. Sabing walang lason ito, palamig lang ang epekto. Hindi talaga sasaktan ang buhay ng prinsesa. Sino ang mag-aakala? Nararapat lang akong mamatay. Dr. Elias, pakiusap, ingatan ninyo ang aking kapatid. Binibini. Liza, ano ba itong ginagawa mo? Director Leo, may sasabihin ka pa ba? Ikaw na walang pusong alipin, naglakas loob na manira kay prinsesa.
Prinsipe, ako, itong matandang lingkod, ay pabaya sa aking mga tauhan. May nakatago sa aking tabi na isang taksil na alipin. Hiling ko, Prinsipe, parusahan ninyo ako. Leo, matandang walang hiya ka. Gusto mo akong gawing panakip-butas. Mangarap ka pa, prinsipe. Ang pulbos, ang reganaw na yelo at halamang panunaw ng bituka ay nakatago sa kanyang lalagyan ng gamot. Hanapin niyo, makikita. Ang lalagyan na iyon ay sa kanya. Iyon ang kanyang pinakamahalagang bagay. Wala siyang pinapayagang humawak niyon. Purong kalokohan. Prinsipe, huwag ninyong paniwalaan ang taong ito. Salita lang niya iyan. Hanapin niyo! Prinsipe, tingnan ninyo siya. Para makaiwas sa parusa, ay pinaratangan ako. Hindi ba sinabi mo kanina na sa aking kahon ng gamot may lason? Saan ngayon ang lason? Ito. Imposible ito. Nakita ko talaga yan. Naalala ko na. Sa kahon ng gamot, sa unang at ikalawang sapin, may nakatagong lalagyan sa pagitan. Matandang walang hiya. Tiyak na tinago niya ang lason doon. Prinsipe, ang dalawang boteng ito ay ang pulbos ng ginaw na yelo at ang halamang panunaw ng bituka. Ikaw na hayop na walang konsensya ay nagtatangkang akusahan ang matandang ito. Papatayin kita. Tama na. Ngayon ay may matibay na ebidensya. Magsitawag ng mga tao. Hubaran ang kanyang uniforme ng opisyal. Dalhin siya sa korte gamit ang wagon ng bilanggo. Ang mga nangyari ngayon ay iulat ng tapat. Hilingin sa aking kapatid na emperador na mag-utos ng pagbitay. Hindi ninyo ako maaaring gawin ito sa akin. Ako ang pinuno ng Akademya ng Medisina. Opisyal na may ikalimang ranggo sa kasalukuyang dinastiya. Hindi ninyo ako maaaring gawin ito. Prinsipe Arthur, ang matandang ito ay sandali lamang nabalot ng kasakiman. Patawarin ninyo ang matanda ng isang beses. Prinsesa Sophie, dahil sa mga araw na ito na inalagaan kayo ng mabuti, maawa kayo sa akin. Dr. Elias, ako ay naiinggit at nagseselos. Hindi dapat kita pinaratangan. Hindi dapat naglagay ng lason, Dr. Elias. Dr. Elias. Prinsesa Sofia. Prinsipe Arthur. Kung hindi dahil sa husay ng manggagamot at sa kanyang katalinuhan na matuklasan ang masamang balak, ako ay matagal nang naging lupa. Sa malaking utang na loob na ito, patawarin mo ako at yumuko ako sa iyo. Sobra naman po, mahal na ginang. Ang pagligtas ng buhay ay tungkulin ko bilang isang karaniwang tao. Sa ganyang galing ng manggagamot, kung sa probinsya lang mananatili, sayang naman. Nais kitang anyayahan na manatili sa palasyo bilang punong tagapayo ko, ginto at pilak, lupa at magandang bahay. Basta sabihin mo lang, hindi ako tatawad. Ang emperador ay nangako na ang aking guro ay magiging pambansang espiritual na tagapayo. Pero tinanggihan niya iyon? Ano pa kaya ang pagiging tagapayo mo? Bianca, nagpapasalamat ako, Prinsipe, sa inyong kabutihan. Ngunit ang katanyagan at kayamanan ay hindi ninanais ng aking puso. Ang adhikain ko ay sa buong mundo na maglingkod sa mga naghihirap na mamamayan bilang manggagamot. Ang inyong pagmamalasakit sa bayan at ganitong lawak ng loob ay tunay na ikinahihiya ako. Kung ang adhikain mo ay sa buong mundo, hindi kita pipilitin. Iutos ko sa lupain ng yan para kay Elias Reyes magtayo ng monumento ng kabutihan upang ang mga mamamayan ng yan sa bawat henerasyon ay laging maalaala ang inyong kabutihan.
Guro, Sabi nila, maunlad ang kalakalan sa hangganang bayan, masigla at maunlad. Ngayon pagtingin ko, bakit ganito ang itsura? Bianca, mali. Hindi ito ordinaryong taggutom, kundi isang salot. Ano? Salot pala? ang alak ng Dachyan na ito ay parang tubig, walang lasa. Prinsipe Kael Vega. Sa tingin ko, ang alak ng Dacian ay katulad ng mga sundalo nila mahina at walang lakas hahaha. Mapangahas na barbaro. Ate mong nilait ang Dachyan. Ginoong Jia ang sugo mula sa Dakilang Liao. Kung haharapin natin sila ngayon, kung ito ay lumabas, makakasama ito sa reputasyon ng ating Dachyan. Ang prinsipe ng Dakilang Liao ay naglakbay ng malayo upang makipagkaibigan sa atin. Inaasahan ko na ang dalawang bansa ay titigil sa digmaan at magiging magkaibigan sa maraming henerasyon. Emperador ng Dachyan. Ang Dakilang Liao ay may taos-pusong hangarin na makipagkaibigan sa iyo, ngunit ikaw ay hayagang naglagay ng lason upang patayin ang ating prinsipe. Ano ang iyong layunin? Emperador ng Dachyan, nais mo bang makipagdigma sa Dakilang Liao? Emperador Gabriel, ako si Prinsipe Kael Vega ng Liao ngayon. Kung magkaroon ako ng aksidente ang aming 30,000 mga ngabayo ng Liao, ay tiyak na yuyurakan ang Dakilang Tiyan, walang matitira, kahit manok o aso. Walang galang, Emperador. Kung gusto ninyo siyang patayin, hindi naman gagawin sa harap ng maraming tao. Sa tingin ko malinaw na kayo ang gumawa ng sariling palabas, gustong humanap ng isang lehitimong dahilan para makipagdigma sa aming Dakilang Tiyan. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa. Ako si Prinsipe Kael Vega ay nagkaproblema sa inyong palasyo. Ito ay katotohanan. Kung hindi ninyo maibaba ang aming Prinsipe Kael Vega ng buo at ligtas pabalik sa aming Liao, ang aming Liao ay agad na magdeklara ng digmaan. Utusan ng Akademya ng Medisina lahat ng mga manggagamot agad na gamutin. Emperador, ang lason na ito ay napakalakas. Kaming mga lingkod ay walang magawa. Ang medisina ng Dakilang Tiyan. Ganyan lang pala dahil hindi ninyo magamot ang aming Prinsipe Kael Vega. Handa na kayong harapin ang galit ng aming Liao. Ito ang lihim na gamot para sa kunwaring pagkamatay. Pagkatapos inumin, lalabas ang dugo mula sa 7 butas. Ang anyo ng walang pulso, pero walang lason talaga. Kung walang lason, Prinsipe, bakit mo dala ito? Itinago ko ito sa aking ngipin. Sa oras ng handaan, hahanap ako ng pagkakataon nguyain ito upang iparatang sa Emperador ng Dachyan. Sa ganitong paraan, ang ating Liao ay magkakaroon ng dahilan upang makipagdigma. Prinsipe,
Ang planong ito ay maganda, ngunit ang lakas ng Dachan ngayon ay hindi katulad ng dati. Kung gagamitin natin ito bilang dahilan para pilitin ang digmaan, ang ating Liao ay malamang na hindi makakakuha ng anumang pakinabang. General Diego Ramos, masyado kang nag-iisip. Matagal ko nang ipinadala ang mga espiya sa hangganang lungsod ng Dacian at nagkalat ng sakit. Hindi magtatagal. Ang salot ay kakalat sa buong Dacian. Sa oras na iyon, hindi nila aalagaan ang kanilang sarili. Magkakagulo ang pamahalaan at mamamayan. Sa ilalim ng panloob at panlabas na problema, ang kaharian ng Dacian ay magiging sa ating Liao madaling makuha. Mabuti. Mga walang kwenta. Ang dakilang tiyan ay nag-alaga sa inyo ng napakatagal. Ngayon ni hindi man lang malaman ang dahilan ng sakit. Ito ba ang galing ng medisina ng dakilang tiyan? Kahit ang mga veterinaryo ng dakilang Liao ay mas magaling pa. Mabilis na pumunta sa bayan ng Lunas at dalhin si Guro Ye upang gamutin. Emperador, pag-isipan mabuti. Ang bayan ng Lunas ay napakalayo mula sa kabisera, baka hindi umabot. Emperador ng dakilang tiyan, gusto mo ba akong patayin ng dahan-dahan? Ngayon, kailangan ng paliwanag. Ipadala ang aking utos sa bilangguan dalhin ang dating punong doktor na si Leo. Leo, ang taong ito ay mahusay sa medisina, kilala kahit sa dakilang Liao. Baka talaga kaya niyang makita ang dahilan at masira ang aking plano. Nakakatawa talaga. Ang dakilang tiyan ay kailangan pang kumuha ng doktor mula sa bilangguan ng mga mamamatay tao. Ang nagkasalang lingkod na si Leo ay nagpapakumbaba sa emperador. Tiyak kong gagawin ko ang lahat upang gamutin ang prinsipe ng dakilang Liao bilang pagtanaw ng utang na loob. sa awa ng emperador. Leo, kung magagawa mong bayaran ang iyong kasalanan sa paggamot sa prinsipe, hindi lamang kitang papatawarin sa kamatayan, kundi ibabalik kita sa iyong dating posisyon. Susundin ng nagkasalang lingkod ang utos. Kahit mamatay, gagawin ko. Sumusunod ako sa utos, kamahalan. Handa akong mamatay para sa iyo. Walang pulso. Ito ay malinaw na pulso ng patay. Ngunit kung sasabihin ko ang totoo, hindi ko siya maililigtas. Baka sa galit ng emperador, ipapatay niya ako sa mismong lugar na ito. Kamahalan, kaya kong lunasan ang lason na ito. Mabuti, dahil magagamot mo, gamutin mo na agad. Kamahalan, ang antidote para sa lason na ito ay napakahirap ihanda. Nakikiusap ako sa iyo, kamahalan, na bigyan mo ako ng isang araw upang maghanda. Ang taong ito ay hindi dapat manatili. Kailangan nating makahanap ng pagkakataon upang patayin siya. Sige, bibigyan ko kayo ng isa pang araw. Pagkatapos ng isang araw, kung hindi magising ang prinsipe, ang mga kabalyero ng dakilang Liao ay yuyurakan ang palasyo. Ano ba itong sakit na ito? Sa loob lang ng 2 araw, karamihan sa ating mga kasamahan ay nagkasakit na. Kuya, ang mga doktor sa lungsod na ito ay dumating na at sinuri tayo. Ngunit hindi nila alam kung anong gamot ang ibibigay. Alam lang nila na ang sakit na ito ay lubhang nakakahawa. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangan ng mga kawal na mangangabayon ng Liao na bumalik at lumaban. Tayo mismo ay babagsak ng walang laban. Ito, ano ang gagawin natin? Kung narito siguro Elias, sa kanyang kakayahang magpagaling ng may sakit na tila binubuhay ang patay, tiyak niyang madaling maaalis ang salot at ililigtas ang ating mga kasamahan sa kapahamakan. Oo nga. Kuya, hindi mo ba napapansin na ang sakit na ito ay napakakaiba? Nang pumasok ang delegasyon ng Liao sa kabisera, biglang sumiklab ang salot. Baka ito ay... Ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan ko na ang mga espiya ng Liao ay pumasok sa lungsod at lihim na nilalason tayo. Magsiyasat, lahat ng mga kahina-hinala dakpin at questionin. Opo. May daga.
Guro, pula ang mata ng daga na ito. Tiyak na may dala itong sakit. Huwag nating hayaang makagat tayo nito. Huwag kumilos. Tingnan natin kung ano ang gagawin nito. Ha. Naiintindihan ko na. Ganito pala. Guro, bakit kayo tumatawa? Sa lugar ng lason, sa loob ng 7 hakbang, tiyak na naroroon ang lunas. Bianca, natagpuan ko na ang solusyon sa salot. Gising pa sa kalaliman ng gabi, nagtatago sa lumang templo, nagsisiksikan. Ano ang binabalak ninyo? Huwag po kayong magkamali. Doktor po kami. Natagpuan na namin ang lunas sa salot. Doktor? Natagpuan ba talaga ninyo ang paraan para iligtas ang buhay? Kuya, lahat ng doktor sa bayan ay dinala sa kampo upang gamutin ang may sakit. Saan galing ang mga doktor na ito? Kami ay mga lagalag na doktor galing sa ibang lugar. Lagalag na doktor. Ngayon, sa bayang ito ay puno ng mga bangkay, ang mga taga-ibang lugar ay umiiwas. Kayo'y dumating ng ganitong oras, tiyak na may masama kayong balak. Baka kayo ay mga espiya galing sa dakilang liaw. Dalhin sila para imbestigahan. General, isang ulat. Nahuli namin ang 2 tao na kahina-hinala ang kilos. Mukhang galing sa liaw na espiya. Ye? General, tingnan ninyo. Hindi po ako espiya. Galing po ako sa ibang lugar, isang naglalakbay na manggagamot. Natagpuan ko na ang lunas para sa salot. Totoo ba yan? General, huwag kayong maniwala sa kanyang mga kalokohan. Ang mga sikat na doktor sa lungsod ay nag-aral araw at gabi sa loob ng ilang buwan, wala pa ring pag-unlad. Siya isang taga-probinsyang manggagamot, wala pang 2 araw dito, paano siya makakagawa ng lunas? Sa pamamagitan lang ng pagkakataon ko natagpuan ang solusyon. Kung gayon, sabihin mo nga, paano gamutin ang salot na ito? General, kailangan lang kumamot ng lumot sa lilim ng pader ng lungsod, pakuluan at inumin ang katas at gagaling ang salot. Kalokohan, ang lumot ay maruming bagay kahit baboy o aso ay hindi kakain at sasabihin mong nakakagamot? Lumot, alam mo ba ang kahihinatnan ng panluloko sa akin? General, subukan lang po ninyo. Kuya, bakit hindi kumuha ng ilang may sakit para subukan ng epekto? General, huwag. Ang mga kawal ay may sakit, mahina ang katawan. Kung painumin pa sila ng maruming bagay na iyan, paano kung biglang mamatay? Sa tingin ko siya ay espiya mula sa liaw, sinadyang sakta ng ating mga kawal. Espiya mula sa liaw? Nakakagalit. Paano kang nangahas pumunta sa aking kampo at magpakasasa, Brando Cruz? Narito po. Bakit hindi mo pahulihin ang masamang tao? Opo. Brando Cruz? Narito. Hulihin na ang mga magnanakaw. Opo. Putang ina mo! Oy, General, nagkakamali po kayo. Buwisit ka, dilatang mata at tingnan. Sino ba talaga siya? Ginoo, mula nung huli tayong nagkita sa bayan ng Lunas, sa wakas ako ay muling nakita kayo, Ginoo. Ano? Ganun pala. Kayo pala ay dati nang magkakilala. General Pay, tumayo na po kayo. Tingnan ninyo, ngayon kayo ay nakasuot ng mabibigat na baluti, may marangal na tindig, mukhang nasa tamang landas na kayo. Noong araw na yon, ako ay naimpluwensyahan ng inyong kabutihan, Ginoo. Inayos ko ang aking asawang si Camila. Pagkatapos ay isinama ko ang aking mga kasamahan bumaba sa bundok at sumali sa hukbo. Ngayon madalas ang mga labanan sa hangganan. Ako'y lumaban ng buong lakas at naging isang tagapagbantay. Magdala ng tao. Itong hayop na ito dalhin sa silid ng pagpapahirap. Pilitin siyang magsalita. Tingnan kung ano ang planong ng dakilang liaw na pagsasabwatan. Brando Cruz! Narito po. Ipasa ang aking utos. Kolektahin ang lumot sa buong bayan, pakuluan upang gawing gamot. Sa gabing ito, ibigay sa aking mga kasamahan sa hukbo at sa lahat ng mamamayan ng bayan, ipamahagi. Opo. Habang may buhay, may pag-asa. Aalis na ako. Sino?
Ang pinakamahusay na doktor ng tiyan, ang pinakamataas, ay namatay sa aking espada. Bukas sa harap ng palasyo, pipilitin ko ang batang emperador na agad na magbitiw. Kuya, magandang balita, Dr. Elias. Kuya, magandang balita. Ang salot ay ganap ng nakontrol. Ha ha ha. General, umamin na ang espiya. Ginawa ng espiya ang salot at ang delegasyon ng Liao ay nagtulungan sa loob at labas. Hinihintay ang Prinsipe Kael Vega sa piging ng pagsalubong na uminom ng pekeng gamot na pampatay at isisi kay Emperador Gabriel. Sabay lusob sa tiyan. Ikaw na bastos, paano mo nagawa? Mahalaga ito. Mangyaring General Pei pahiram ng isang mabilis na kabayo. Si Elias ay maglalakbay sa gabi patungo sa palasyo upang iligtas ang emperador. Sige. Emperador Gabriel. Dumating na ang takdang oras. Nasaan si Leo? Ito ang inyong kredibilidad ng Imperyong Tiyan. General Diego Ramos, huwag kang magsalita ng walang basehan. Nagpadala na ako ng tao para suguin sila. Emperador, may problema. Inutusan ako na hanapin si Punong Dr. Leo. At sa lawas sa likod bahay ng palasyo, natagpuan ang bangkay ni Punong Dr. Leo. Ano, namatay pala si Punong Dr. Leo. Sa panahong ito pa, may kakaiba rito. Isang buhay na tao, paano biglang namatay sa lawa? Diego Ramos, bata ka pa. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Matandang walang hiya. May ebidensya ka ba? Ha. Ang palasyo ng Imperyong Tiyan ay mahigpit ang bantay. Ako, isang dayuhang opisyal. Paano ako makakilos? Sa tingin ko, hindi na iligtas ang prinsipe ng inyong kaharian kaya nagpakamatay dahil sa takot sa parusa. Emperador Gabriel, patay na si Leo. Meron pa ba kayong doktor na makakapagpagaling? Pumunta ka at tingnan para sa akin. Prinsipe Kael Vega, anong nangyari? Emperador, si Prinsipe Kael Vega walang pulso, walang hininga, namatay na siya. Pinatay ng Datian ang aking prinsipe. Ito ay isang matinding paghihiganti. Ang mga kabalyero ng Liao ngayon ay nasa hangganan na. Kung ayaw mong dumanak ang dugo, isuko agad ang Datian, ang selyo at pagbibitiw. Upang patahimikin ang aming galit ng Liao. Ako ang gagamot. Dumating kayo, guro. Mukhang wala na talagang tao ang dakilang tiyan. Naghanap pa sila ng isang mangmang na taga-bukid para magpalipas ng oras. Patay na ang prinsipe. Baka naman, mabuhay muli ang patay. Ha. Ang patay natural hindi na mabubuhay muli. Pero kung buhay na nagkukunwaring patay, ibang usapan na. Umalis ka, hamak na tao. Hindi ka karapat-dapat magpagamot sa prinsipe ng Liao. Sino nagsabing siya ay hamak? Si Elias Reyes ay aking guro, ang pambansang guro ng dakilang tiyan. Sino ang nagsabing hamak siya? Si Elias Reyes ang aking guro. Siya ang guro ng emperador ng dakilang tiyan. Ano, General Diego Ramos, ay hindi nangahas na hayaan ang aming dakilang Liao na gamutin ng pambansang manggagamot? Nagpapalalim lang.
Emperador, ang taong ito ay hindi nalason, kundi uminom ng gamot na nagpapaimbis. Ang ganitong maliit na trick ay nangahas sa harap ng ating dakilang Qian na magmukhang magaling sa harap ng eksperto. 3 tusok lang ang kailangan ko at agad siyang mabubuhay mula sa patay. Ang tapang mo. Nangangahas kang siraan ng aming prinsipe kay Elvega. Protektahan ang aking guro. Ito ay bumalik mula sa patay. Prinsipe ka Elvega ay hindi talaga namatay. Kayo ay nagpapanggap na inosente habang kayo ang may sala. Kahit na mahuli mo ako, ano ang magagawa mo? Ngayon, lahat kayo ay akin pa ring mga bihag ko. Batang Emperador, ang mga mandirigma ng liyaw namin ay naging mga mangangalakal na at nagtago sa kabisera ng maraming araw. Ngayon ay lihim na pinalibutan ang palasyo. Hintay lang ang Prinsipe Kael sa kanyang utos. Ang mga lihim na kawal ng liyaw, makinig. Dakpin ang palasyo para sa akin ang prinsipe. Duguan ng bulwagan. Ang sumusunod sa akin ay unlad. Ang sumasalungat ay mamamatay. Patayin! Narinig ba iyon? Patayin. Ito ang mga mandirigma ng liyaw na dudurog sa iyong dakilang tiyan na mga yabag sa pintuan ng kaharian. Hahaha. Pumasok kayo, aking mga mandirigma. Pumasok at tumanggap ng gantimpala. Huli ako sa pagligtas, mahal na emperador, patawad po, mahal na emperador. Ginagamit ng Prinsipe Kael ang sarili bilang pain. Ang kanyang ambisyon ay hindi titigil sa pag-atake sa bulwagan. Sa loob ng kabiserang lungsod marahil ay mayroon na silang nakatagong malakas na puwersa. Ang 9 na pintuan ng kabisera ay mahigpit na binabantayan. Kung maraming tropa na pumasok na nakadamit liyaw, tiyak na mapapansin ng mga bantay. Dapat sila ay nagkunwari bilang mga mangangalakal sa tulong ng galaw ng mga mangangalakal pumasok ng lihim sa kabisera. Tama iyan, Pakisuyo, General. Agad natipunin ang mga piling kawal kasama si Elias pumunta ng lihim sa kabisera. Pupunta muna si Elias sa palasyo upang gamutin si Yeluki upang makaakit ng atensyon ng delegasyon ng liyaw at mga espiya. Samantalahin mo ang pagkakataon, General, upang hulihin ang mga nakatago sa kabisera, lihim na militar ng liyaw sabay-sabay na dakpin. Emperador, naguulat ako, ang mga nakatago sa kabisera, 3,000 mga taksil ng liyaw ay napuksa na lahat. Hahaha, mabuti. Ang galing, parang nahuli mo sila sa isang bitag. Sulit ang tiwala ko sa iyo, aking piniling general. Imposible. Ang lihim na hukbo ng liyaw ay nakatago ng malalim. Paano mo nalaman ng maaga ang aking mga plano? Ikaw na naman ang may kagagawan nito. Hahaha. Nahuli mo ang lihim na hukbo, ano naman ang magagawa mo? Sa hangganan ng dakilang tiyan, sumiklab na ang salot. Sa loob ng ilang araw ay kakalat sa buong teritoryo. Anong salot? Kapag sumiklab ang salot, magkakalat ang mga bangkay. Ikaw na walang puso, hayop na baliw. Gumamit ka ng ganitong mapanlinlang na paraan para sirain ang pundasyon ng Dachan. Lahat sila ay tupa sa 2 paa. Hindi karapat-dapat mabuhay. Sa oras na iyon, hihina ang kapangyarihan ng Dachan. Ang dalyaw natin ay makakapasok ng diretsyo. Ang mundong ito ay sa dalyaw sa huli. Ang iyong masamang plano ay naaksyonan ko na ng lubusan. Kamahalan, ang salot sa hangganang bayan ay natanggal na ni Elias Reyes, ang punong manggagamot, at hindi na ito kakalat kahit isang hakbang. Mabuti at narito ang aking guro, siguradong mapoprotektahan ng Dachan ng walang panganib. Imposible. Natalo pala ako ang prinsipe. Prinsipe, tumayo ka. Ang mga mandirigma ng dalyaw,
ay hindi kailanman luluhod sa emperador ng Dacian. Ang ambisyon ng Dalyaw sa ilalim ng pagkukunwari ng sugo ay niloko ang Dacian. Akala mo ba ay hindi matalas ang espada ng Dacian? Mga tao, hilahin sila palabas at patayin sila rito mismo. Tigilan, dalawang kaharian ang naglalaban. Hindi namin papatayin ang sugo. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Ang mandirigma ng Liao ay mas gugustuhing mamatay sa labanan kaysa mabuhay sa kahihiyan. Emperador, sumusuko na ako. Ang Liao ay handang yumuko at magpasakop. Basta't iligtas mo ang aking buhay. Ang Liao ay magiging isang tributary na estado ng dakilang Jian. Bawat taon ay magbibigay ng tributo. 100,000 ulo ng baka at tupa, 100,000 blood-sweating horses. Taon-taon ay magpapasakop at magbabayad ng tributo, hindi magbabalik sa salita. Prinsipe, anong ginagawa mo? Ikaw ang agila ng Liao. Bakit ka sa dakilang Qian? Ay nagmamakaawa na parang aso? Emperador, kung walang isang sundalo ang mawawala ay maaaring gawing ang Liao yumuko at maging vasal. Ang kondisyong ito ay maaaring isaalang-alang. Emperador, ang hindi kabilang sa ating lahi ay may ibang intensyon. Ngayon, upang mailigtas ang kanyang buhay siya ay lumuhod, bukas ay kaya niyang sirain ang kasunduan. Ang pag-iwan sa kanya ay magdudulot ng problema sa hinaharap. Tama ang guro ko. Halika, kinaladkad siya palabas. Huwag, Emperador, maawa ka. Handa akong isuko ang mga lungsod. Emperador, maawa ka. Duwag ka. Hindi ka karapat-dapat na maging prinsipe ng Liao. Mabuhay ang Liao! Dalhin ang dalawang bangkay na ito ng buo at hindi ginalaw pabalik sa Liao. Sabihin sa hari ng Liao. Ang sinumang sumalakay sa dakilang Qin, kahit saan pa man papatayin. Mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay. Emperador, ang iyong banal na kapangyarihan ay bumaba mula sa langit. Nang walang patak ng dugo, ay winasak ang balak ng dakilang Liao. Ipinagmamalaki ang kapangyarihan ng dakilang Qian. Emperador, napakatalino mo. Emperador, napakatalino mo. Tumayo kayo. Kung hindi dahil sa aking guro na nagligtas sa atin, ngayon ang dakilang Qian ay naging impyerno na sana. Ipadala ang aking kautusan. Italaga si Elias Reyes bilang punong manggagamot ng kaharian at bigyan siya ng mamahaling kasuotan. Ang kabutihan ng Emperador, Elias, ako ay nagpapasalamat. Ngunit ako ay isa lamang simpleng manggagamot. Hindi ko ito karapat-dapat. Dr. Elias, iniligtas mo ang dakilang Qian at ang milyon-milyong mamamayan. Karapat-dapat ka sa titulong ito. Ang punong manggagamot ay may malasakit sa bayan. Ito ay pagpapala para sa dakilang Qian. Mangyaring tanggapin ang parangal. Tanggapin mo ang parangal. Emperador at mga pinuno, ang inyong kabutihan ay hindi ko malilimutan. Kung ako ay tatanggi pa, ito ay magiging walang utang na loob. Guro, sa wakas ay pumayag ka na! Ngunit ako ay pagod sa paglalakbay. Ang aking kasuotan ay hindi akma sa karangalan ng palasyo. Elias, hinihiling kong bago ako parangalan ay maligo at magbihis muna. Magsugo kayo, ihatid ang aking guro sa paliguan upang maligo at magbihis. Emperador, masamang balita. Ang punong manggagamot ay nag-iwan ng liham at naglaho na. Guro, saan tayo susunod? Ang mundo ay malawak, kahit saan ay maaring maging tahanan. Kung nasaan ang mga tao, doon tayo pupunta. Wakas.